Ang hukbong dagat ng Pilipinas, Philippine Navy, ay patuloy na gumagawa ng matibay na hakbang tungo sa isang mas makabagong hukbong pandagat. Matapos lumabas ang mga ulat na seryoso ng pinag-aaralan ng posibilidad ng paglalagay ng Compact Korean Vertical Launching System, KVLS, 4 na cell sa mga bagong inilunsad na Russia Sulaiman-class Offshore Patrol Vessels, OPVs. Kapag natuloy at nabigyan ng pondo, ito ay magiging isa sa pinakamalaking modernisasyon ng armamento sa kasaysayan ng isang barkong patrol ng Pilipinas. Isang hakbang na maaaring lubos na magbago sa tradisyonal na tungkulin ng mga OPV at gawing mas epektibong depensang plataporma laban sa mga makabagong banta sa karagatan. Ayon sa mga tagaloob ng depensa, mas nagiging masinsinan ang mga pag-uusap sa pagitan ng Maynila at ng mga kumpanyang depensa mula Timog Korea, partikular na tungkol sa posibilidad ng paggamit ng Compact KVLS. Ang disenyo ng Raja Sulaiman class na likha ng HD Hyundai Heavy Industries, HHI, ay sadyang nilagyan ng konsepto na fitted for but not with. Ibig sabihin, may mga espasyong nakalaan para sa ganitong uri ng modernong armas. Kabilang dito ang lugar sa forward deck na saktong dinisenyo para tumanggap ng isang 4 na cell VLS module na nagpapadali ng integrasyon ng hindi na kailangan ng malawakang pagbabago sa estruktura ng barko. Ang Compact KVLS ay kakaiba kumpara sa karaniwang mga VLS na makikita lamang sa malalaking barko, gaya ng destroyers o advanced frigates. Ito ay espesyal na idinisenyo para sa mas maliliit na sasakyang pandagat gaya ng OPVs at corvettes upang mabigyan sila ng kakayahang magdala ng makabagong missile systems kahit limitado ang kanilang laki at displacement. Para sa Philippine Navy, na patuloy na humaharap sa hamon ng kakulangan sa budget at teknolohiya, ang solusyon na ito ay itinuturing na isang praktikal ngunit napakahalagang pag-unlad. Ang pangunahing kandidatong armas na gagamitin dito ay ang Korean Surface-to-Air Anti-Missile, KSAM. Ito ay isang modernong short-range interceptor na may kakayahang kontrahin ang iba't ibang banta, kabilang ang mga eroplanong panlaban, mga drone, at maging ang mga papalapit na anti-ship missile. Isa sa pinakamahalagang katangian ng KSAM ay ang quad-pack capability nito, na nagbibigay daan na ang bawat cell ng VLS ay makapagdala ng 4 na missile. Sa madaling salita, ang 4 na cell KVLS module ay may potensyal na magdala ng hanggang 16 na interceptor missiles. Ang laki ng pagtaas ng firepower na ito ay maituturing na revolusyonaryo para sa isang OPV na dati-rati ay itinuturing na pang-patrol lamang at walang kakayahang makipagsabayan sa mas malalaking barko. Kung maisa sa katuparan, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Navy na ang isang OPV ay magkakaroon ng VLS-based air defense missiles. Isang napakalaking hakbang ito dahil maglalagay ito sa Raja Sulaiman class bilang isa sa mga pinakaarmadong OPV sa Timog Silangang Asya. Higit pa rito, mabubura ang hangganan sa pagitan ng simpleng patrol vessels at full-fledged surface combatants at ipapakita ng Pilipinas na kahit ang mas maliit na barko ay maaaring gawing makapangyarihang deterrent platform laban sa mga makabagong banta. Ipinapakita rin ng hakbang na ito ang patuloy na paglalalim ng ugnayan sa depensa ng Pilipinas at Timog Korea. Bukod sa usaping pandagat, matagal nang nakikipagtulungan ang dalawang bansa sa larangan ng depensa, mula sa paggamit ng Philippine Air Force ng FA-50PH Light Combat Aircraft hanggang sa mga kasunduan para sa karagdagang frigates at corvettes na ginagawa ng Hyundai Heavy Industries. Ang integrasyon ng Compact KVLS at KSAM ay magpapatibay sa defense industrial cooperation ng dalawang bansa at magbibigay rin sa Pilipinas ng access sa subok na teknolohiyang pandepensa ng Korea na maituturing na world class. Mula sa pananaw ng doktrina, malinaw na ipinapakita ng proyektong ito ang isang paradigm shift
sa kung paano tinitingnan ng Philippine Navy ang papel ng OPVs. Dati, ang kanilang pangunahing gamit ay para sa constabulary duties, humanitarian missions at peacetime patrols. Ngunit dahil sa lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea, kung saan nakikita ang pagpasok ng mga banyagang barko, paggamit ng mga drone, at pagtaas ng banta mula sa mga misil, napilitan ng Maynila na baguhin ang pananaw nito at gawin ang OPVs bilang aktibong bahagi ng depensa, hindi lamang bilang tagamasid. Sa hinaharap, nakikita ng mga tagaplano ng depensa na ang Raja Sulaiman class ay magsisilbing pathfinder project para sa mas malalaking programa ng Philippine Navy. Kung magiging matagumpay ang integrasyon ng Compact KVLS, malamang na ang susunod na henerasyon ng mga barko gaya ng corvettes at destroyers ng Pilipinas ay gagamit ng mas advanced na multi-layered VLS systems na mag-aangat sa hukbong dagat sa antas na naaayon sa network-centric warfare ng mga modernong hukbong pandagat sa Indo-Pacific.